dito yung hindi ganun kasi katulad ko. Processor mo, CPU mo, syempre titel. Ito na yung sikat dito. Blue checkmark lang yan eh. Ito, ginto. Yun o, magandang araw mga trops no. Magre-react lang tayo dito sa video ni TPC tsaka ni Paulul na mga, ewan ko mga mokong na to na wala namang alam sa PC pero na-sponsoran pa ni PC World. Ewan ko bakit ganun. Wala naman niya mga alam sa PC. Ewan ko bakit yan pa yung sponsoran na di tulad natin na tulad nito. Hindi naman to sponsored video. Hindi pa sponsored video pero sana makarating sa kanila at makarating sa mga kinauukulan. Tayo na lang yung ma-sponsoran no para malay mo, ibigay ko rin naman sa inyo yung PC niyo. Hindi ko naman kailangan talaga ng mga sobrang daming PC. Tignan nyo naman, dami ko ng PC parts. Tarag sa mga tilaok to. Pero sana, syempre nga, mabigyan tayo. At malay mo, mabigay ko rin naman sa mga subscribers ko. Mag-subscribe na kasi kayo. Anyway, tuloy tayo sa reaction video, no? Johnny TPC, binigyan ako ng worth 90k kasi sikat ako. Etong si Paulul, syempre, pinapollow ko rin to. Meron din naman siya mga followers. Tulad ko, nagpa-follow din naman ako sa kanya. Pero si TPC, halos sindami lang kami ng subscribers niyan eh. Ewan ko bakit ganun. Nung nakaraan, nasa 40,000 subscribers ko eh. Kaso nag-unfollow yata eh. Balik tayo sa video. Iria GeForce. Pinanood ko yung video niya, tataka naman ako, sikat ka, bakit laptop hihingin mo? Una sa lahat, hindi ako nang hingi. Hindi naman sa pagmamayabang kahit hindi naman tayo sikat, nabibigyan tayo ng mga opportunity para gumawa ng video. So sana nga makatulong tong video na to para rin mapunta sa mga kinauukulan at mabigyan tayo ng mga sponsorship para naman mabigay sa inyo. Katulad nitong studio na to. Kaya nga may napapanood kayo ng magandang edit at magandang tutorial. Sa kabutihang palad na-sponsor lang din to, no? Kung pasikatan lang din naman. Ewan ko kung meron pa sikat sa nagbigay ng studio na to, no? Ang nagbigay lang naman nito is ito, kaya ako nga siya naipatato eh. Ayan, yan lang naman yung logo ni Dan Mays. Si Dan Mays, baka hindi nyo kilala, siya lang naman yung Chief Creative Officer ni Mr. Beast. Ewan ko na lang, no, kung meron pang masikat dyan sa mga connections ko, no. International yan. Tsaka, hindi naman sa pagmamayabang, no, nakaraang 2023, na-sponsoran din tayo ng Smart, no. So, yung Smart, no, na-sponsoran din nila yung video natin. Tsaka, nagbigay pa sila ng iPhone 14. Sabihin nyo, luma. Kaso lang, binigay ito nung 2023, wala pang iPhone 15 noon. So, ewan ko lang no, kung meron pang mas mabigat doon sa sponsor natin. Kaso nga lang, konti pa rin ang upload natin. Anyway, ang gusto ko lang naman sabihin, hindi naman porket sobrang sikat ka, mas sponsoran ka na. Malay mo naman, yung mag-sponsor susunod ng mga video, mas matindi pa at mabigyan ko rin yung mga subscribers natin. Yun ang maganda doon. Na yung bibigay sa atin, bibigay ko rin naman sa mga magigiting nating subscribers. Yun, no? Inquire lang ako, no, kung saan makakabili ng isang powerful na laptop, no, para sa kagaya ko na, alam mo yun, gustong mag-games and on-the-go editing minsan. Ngek. Pinanood ko tong si TPC, no? Kasi hindi ko naman siya masyadong pinapanood talaga. Si Paulul medyo napapanood ko nga kasi ang dami niyang video. Puro reaction video lang naman to si TPC. Kahit naman yung cellphone, kaya-kaya, no? Kailangan mo pa ba laptop doon? Ano rin yung si Junel? Yan yung mga nagtuturo talaga dyan sa CapCut na hindi mo naman kailangan talaga ng mga 90,000 na laptop. Ano ba namang klaseng edit yan? Hindi katulad ng edit natin. Ito, napapanood nyo to, 4K. So, tayo dapat yung mga na-sponsoran ng mga laptop na ganyan. So, para mas marami tayong may edit. Napanood ko nga tong video ni TPC nung bumili siya nung 52K niya na PC eh. Malapit din pala yung pangalan mo sa PC, no? TPC. So TPC, pangarap niya rin. Tulad ko rin naman, no, nangarap din naman siya na magkaroon ng magandang PC. Kaso lang, itong PC ko na to, pakita ko lang ha, nasa kabilang studio kasi dito kasi meron ako 1, 2, meron kasi ditong 3 PC sa studio, tas dun sa bahay ko, ito yung PC ko. Yung naka 64GB na 4 na monitor na 27 inches na frameless na 1440p. Hindi lang yan 4K, pero okay na rin naman dahil nga 4 yan. So yun, no, ewan ko lang kung bakit pa kailangan nila, tulad nito ni Paulul, may editor naman to. Dapat yung binibigyan niya, yung editor niya, hindi na yung siya mismo. Gusto lang rin lang naman sabihin, no, na sana nga, mapansin naman din tayo ni PC World. At nung iba pa dyan, tulad na lang din ni EasyPC. Tingin ko mas maganda to si EasyPC. Kasi nga, napunta na dyan si Junel dahil lang doon. Hindi, tropa kasi natin si Junel Anyway, to be fair, sasabihin ko rin naman kung bakit mas preferred ko si EasyPC unlike dito sa kay PC World na hindi tayo ini-sponsoran. sana makarating sa kanila. Anyway, tuloy tayo. Nagtatanong lang ako at gusto kong bigyan ng mga tao paminsan-minsan kasi nga,
sikat ako. Yun, no? Porke ba sikat talaga? At talaga sikat ka ba talaga? Sabi ko nga kanina, kung di lang talaga nag-unfollow yung mga subscribers ko, mas marami pa akong subscribers sa'yo. Tignan mo naman. Sino ba? Halimbawa, hindi ko kilala si TPC. Ano ba siya? Podcaster yata to. Podcaster yata to si TPC, ano? Halimbawa na lang, hindi ko siya kilala. Gusto kong siyang malaman kung sino yung sikat na podcaster sa Pinas, no? So, yun yung keyword ko. Tatry ko, Dito tayo sa incognito, try natin So halimbawa, wala akong idea. Podcaster in the Philippines. So sa Pilipinas, wala namang lumalabas na TPC dito Sikat na reaction video podcaster sa Pilipinas. Yan na lang Piligyan na kita wala naman Sa bagay kasi, baka kasi sa Brave ako Try natin sa Google So halimbawa nga lang hindi ko siya kilala at gusto kong mahanap yung mga sikat na katulad niya sa Pilipinas. So halimbawa, hindi ko alam kung ano siya So halimbawa, pero alam ko yung mga video niya is reaction. Gawin nating sikat na reaction video sa Pilipinas. Pinoy reaction video. Yan. Wala namang TPC dyan Meron ba dyan? Cancer versus Ban. Pinoy reaction video. So, ewan ko kung sikat ba siya. Si Paul, ano yan? Gamer sa Pinas. Gamer in the Philippines. Yan Philippine. Wala naman dyan Wala naman dyang Paulul Ewan ko. Baka ulol. Gamer na ulol. Gamer na ulol. Profile para sa... wala naman yun lang sinasabi ko Sorry. Gusto ko kasi sabihin lang kung sino talaga yung sikat. So halimbawa, si Rico Manila. Si Rico Manila kasi, kumbaga nagtuturo siya sa PC. So, halimbawa, gusto mong pabilisin yung PC mo. So, tignan natin kung sino talaga yung unang makakatulong sa'yo. Paano pabilisin ang PC? Kita mo naman. Number 1 sa Google yan. 1.2 million views. Yun nga lang 5 years ago. Pero siya pa rin yung nagra-rank. Ibig sabihin, siya yung sikat na pupuntahan mo kapag gusto mong pabilisin yung PC mo. Gusto mo naman, magbibuild ka ng PC. Tignan natin, paano mag-build step by step, no? Step by step. Ayan. Sino yung nasa number 1 yan? Di ba? Kita nyo naman, si Rico Manila pa rin. Baka sabihin nyo, naka-program to. Try nyo na lang. Antayin ko. Try nyo i-search dyan. Pabilisin yung PC. O kaya step by step na pagbuo ng PC. Sige, antayin ko. Incognito nyo. Kumbaga, first time nyo magsa-search dyan sa IP address na meron kayo. Okay, antayin ko. Na-search nyo na? Na-search nyo. Sino lumabas? Pasabihin nyo, binayaran ko yung Google dyan Hindi yan sponsored. Dapat nga, ang unang mag-appear dyan yung mga nagtitinda ng PC. Pero hindi di ba? So, sino dapat yung ina-sponsoran ng mga nagbebenta ng PC dyan? Nabulol pa ako, no? Anyway, yun ang sinasabi ko. Sa niche na to, ewan ko kung sino yung sikat na Pilipino na nagtuturo ng mga ganyan. So, kayo na lang yung magsabi. Ewan ko na lang. Proceed tayo sa reaction video, no? Di pag masikat, PC na dapat. At syempre bilang meron... Eto si Paul, mas maganda naman siguro sa kanya PC kasi medyo mas maganda yung editing niya. Ewan ko lang dito talaga si TPC kung ba't naangan yan, ewan ko. Si Paul naman, medyo maganda naman yung mga video niya. Pero yun nga, ewan ko lang kung umaabot sa quality ng video natin, no? Kasi nga, check nyo lang baka hindi nyo pa napapanood yung isang video na medyo nagte-trending, tignan nyo kung anong klaseng edit yung meron doon na talagang kailanganin magandang PC para nga sa video editing. Tignan nyo na lang para masabi nyo kung anong klaseng edit. Anyway, proceed. Hindi pa, no? Kasi binigyan na ako ng PC ni PC World dati, pre, no? Diba? Kaya, sa mga tao nagsasabi na, yo, TPC, panis ka pala, iniyabangan kayo. Yo, inggit si TP. Natingit lang naman ako medyo dun sa baga napansin sila pero hindi naman talaga worth it yung pagkabigay ng PC. Bagay, hindi mo naman kailangan ng PC kasi nga sabi ko sa inyo, 3 yung PC ko dito sa studio. Tsaka hindi yan basta-basta PC, mga high-end yan. Tapos itong PC ko dito sa may amin, ayan tignan nyo, maganda yung looks niyan pero yung loob niyan, old school na rin. Pero yun nga, sana maambulan rin naman tayo dyan ng mga nagbibigay ng PC dyan. Hindi na lang yung kung sino-sino lang naman yung binibigyan nila, di ba? Hindi pa nga sponsored video to Anyway, proceed tayo. Yo, inggit si TPC. Walang... Inggit tayong gold play button, 1.6M subscribers sa YouTube, Sa pagkakataong to, pareho na kami ni TPC. Kung hindi lang kasi nag-unfollow itong mga... Anyway, sige.
Silver Play button, 100k Paul Gaming at yung mismong channel. Punta po kayo dito, Sir Pao, sa 1pm. Alam mo, dito sa PC World, no, yung mga ka-team ko, napunta na rin dyan, no? Pinabili ko kasi sila ng PC na baka naghahanap kasi sila talaga ng mura. Pero ako, dito ako bumibili kay Easy PC, yo. Easy PC, 2 beses na kita na banggit sa video ko. Wala man lang paramdam dyan. Ano ba yan? Alam mo, ito, nung nag-opening sila dito sa Fairview, tapos dun sa website nila, lagi kong feature dito sa video ko. Mas gusto ko talaga Easy PC dahil bukod nga kay Junel at Kuya Renan, sila yung mga pestlak ng Easy PC. So, yun lang naman. Sana lang din naman mapansin. Pumunta ako ng 2pm para malaman naman nila na importanteng tao to, ini-invite nyo. So pumunta ako dun sa kanilang lugar, tinignan ko yung mga specs na binigay nila. Sinuwerte na lang sila ngayon kasi kailangan ko ilabas yung gold. AI lang naman yan tignan nyo. Wait lang ha. Huwag kayong maniwala dyan. Wala ako nang gagawin nating kunyari, yun na yun. AI lang yan tignan to. Box to ng Arsopa, di ba? Gagawin natin, gold play button to. 1, 2, 3. Naarangan Ayan. Pwede magkaroon ng gold play button. AI lang yan, huwag kayong maniwala dyan. Kasi tayo. Ba't ako maingit dong pre? Porkit ba meron akong 34,000 lang? Alam mo, 34,000 lang sa akin. Nung nakaraan, 40,000 na yan Nag-unsubscribes lang Na subscriber sa YouTube. Ano kasi mga followers ko, ayaw i-follow mga hype ko Yung pinapalo Pag-follow rin kasi kayo, tanong ng tanong, di rin nagpapalo. Tagal naman ni Paula, nakakaigib na ka. Ito ka-importante mga bagay. Hindi naman lahat meron na ito. TPC, wag ka rin maniwala dyan. AI lang yan. RGB, I9. Yan ang sinasabi ko, katulad yan ni Paulul. Kita niyo naman yung mga beginner na reaction, no? Pinakitaan lang nung RGB na, ewan ko, ano ba pinakita? RGB, I9. Trash. Nakakita lang ng RGB, bilib na Yan yung sinasabi ko sa mga beginner ngayon. Pag pinakitaan kayo ng mga umiilaw-ilaw na yan, mas mataas na yung patong ng presyo, tsaka akala nila mas malakas na yun. Bukod sa RGB, halimbawa, eto, chair. Gagawing gaming chair. Mas mahal na. Eto, keyboard. Gagawing gaming keyboard. Tapos may RGB daw. Mas mahal na. Ano yan? Hindi ka naman yan gagaling maglaro That was legitness. Yeah. Ganyan talaga yung mga beginner na naghanap ng PC. Sinasamantala sila ng mga supplier na so may RGB, kasi may gaming daw, mas mataas na yung presyo. Kaya huwag kayong papauto dyan. Sasabihin sa'yo, gaming to, mas malakas to. Ordinaryong PC lang naman yun. Nilagyan ng gaming. Ewan ko, bakit nagiging gaming? Ganyan yung mga itsura ng mga beginner sa PC. RGB, gaming, ewan ko. I9. Trash. Trash. 4060. Yun, 4060. Yun lang, wala ka 4060. Pero para lang din sa mga beginner na nagbibuild ng PC. So yung 4060, isa siya sa mga model ng GPU or ng graphics processing unit. Isa siya sa mga 4000 series na lumabas noong 2022. Actually, third gen na kasi meron 2000 series, 3000 series, as 4000 series. So, nagsimula dyan, entry level, yung 4050, and then yung mid-range or mid-tier is yung 4060, tapos yung high-end is yung 4070. Tapos, meron din namang 4080 and 4090, na top tier talaga yung mga parang for serious gamers na talaga. Meron na ngayong latest, yung 5000 series. Tapos sasabihin nila, maiingit ako dito sa video na to. 4060 na nga yung binigay sa PC ko dati, no? Tapos yung laptop ko, pre, itong binigay sa akin ng PC worth 90k. Naka 4070 to, pre. Medyo mas mataas yun ng konti, 4070 kasi. Ano naman, yun nga, puro cut-cut nga lang naman yung ginagawa niya dyan. Ewan ko ba, ba't hindi niya panoorin niya lang si Junel Kasi kayang-kaya ng cellphone yan mga ganyang edit. Anong nakaingit, pre? Welcome ka dito sa PC World Experience! Eto, naka-i9 ka na. Yun lang, i9. Wala tayong i9 dito. Para lang din sa idea, no, yung i9 is a model ng processor. So, merong i3, yung entry level, tapos merong i5, yung mid-range, and yung high-end natin is yung i7. Ngayon, nagkaroon na rin ng i9 para sa mga super enthusiast talaga. So, etong i9 niya, 14,900K. So, ibig sabihin, ito yung latest kasi yung pinaka-latest ngayon sa processing unit naman is 14th gen. So, pag sinabing 14,900, 14 doon is yung generation. Top tier din siya dahil i9. And yun lang nakakalungkot doon. Mabigatan din ang iyong bobo. Nawi-weirdo na ako sa pag tinatawag nilang MOBO. Kasi pwede mo naman sabing board, MOBO. So, mas shortcut ng motherboard is board na lang kaysa sa MOBO.
na 2 syllables pa. Tsaka ang weird, Mobo. Ang cringe lang kasi before, ang tawag talaga dyan is motherboard. Pwede mo rin sabihin board kasi wala naman ding ibang part yung PC na board ang sasabihin mo. So, pwede mo lang sabihin board instead na Mobo. Pero, ewan ko, ang cringe lang kasi nung babaeng naka-orange na buhok. Siyempre, hindi natin kakalimutan ang iyong RAM na naka 16 gig, di ba? 16 gig. Natawa din ako dun, no? 16 gig. Isipin mo, yung ibang parts mo is super high-end, tapos yung RAM mo is 16 gig. Parang, kasi yung PC ko sa bahay na, ano yun eh, 64 gig. Ito. 16 gig. Tignan mo naman to. 1, 2, 3. Mga RAM yan. 16 gig. Ibig sabihin, dalawa lang nun nito. Yung isa dito, 32 gig ang isa. Ay, hindi. 16 lang pala. Ba't ganun naman? Ang pangit naman rin yan, PC World. RAM. Gusto mo ba ng RAM? Oh. Sa inyo. Pangit yan, 16 gig. Hindi, para lang din sa mga beginners natin talaga dyan na nanonood. No? So, 16 gig is the standard. Kumbaga, kung medyo nagtitipid sa budget, is 16 gig yung may re-recommend. Pwede rin naman 8 times in the future. Lagyan mo na lang isa pa para 16 gig. Pero ang weird nga nun, nung kay Paulo na 16 gigs, usually, dapat gawin mo ng 32 o kaya 64 para naman mag-complement dun sa i9 tsaka 4060 mo, di ba? Gig sa akin, pre. 32 gig, bro. 32 gig, 16 gig. 32 gig nga. Yung sa bahay ko, 64 o ano pa. Tapos ito pa o. Ba't 16 lang? Pwede naman nating pag-usapan yan. Sige, gawan namin ang paraan yan dahil masikat ka. Dapat lang. Dapat lang talaga. Dapat lang talaga. Kasi nga, mga ordinaryong tao, 16 gig, tapos ikaw sikat ka, 16 gig ka rin. Palitan nito! Eto pa, meron kami dito SSD na naka 1 terabyte. O, galing yan sa Lexar. O, Hey, 1 terabyte. Diyos ko, kung mag-flex lang kayo ng galing kay Lexar, hindi ako may inggit sa 1 terabyte. Kasi meron nga akong dalawang portable SSD from Lexar, mga pre, no? Tig-isa, pre, no? Isang direktang kinakabit sa cellphone, di ba? Pwede kang mag-shoot direkta gamit yung cellphone mo at isang portable SSD lang. Anong speed niyan? Search ko mamaya. Di ba? Pwede kang mag-shoot direkta gamit yung cellphone mo at isang portable SSD lang na regular lang pero mabilis yung speed. 1 Kasi kung terabyte. SSD lang from 1 terabyte? No yan. Lexar pa. Hindi naman yan mga high-end eh. Tignan mo to, oh. Oh. Lexar na Gen 4, 1 terabyte, 7,400 megabytes per second. Ano yan? Hindi naman yan high-end eh. Etong high-end. Etong crucial, 2 terabyte. Kasi ito yung ginagamit ng Mac. Tapos, ano yan? Yung kinakabit sa cellphone, naka 1 terabyte ka lang. Oh. Orico. Pangalan ko pa, hindi ko pa nabubuksan. 2 terabyte yan, 2,000 MB per second. Yung sa'yo, 1,000 lang. Ano yan? Tapos, hindi ko pa sasama rito yung mga SSD ko, no, na WD. Tapos, yung Samsung. Ano yan? Pinagmamayabang mo rin yan? Dapat tayo nawaambunan ng PC World or kaya ng Easy PC ng ganyan eh. Oh. Tignan mo, Samsung yan. Samsung 1 terabyte to. 860. Oh, meron pa ako ditong XPG. Ay, yan. Ay, meron pa ako dito wait lang. Ito nga, nakabukas lang. Portable nga lang rin to kahit hindi nakasalang yun. Kingston na 1 terabyte. Tapos yung Silicon Power na 2 terabyte. Zoom mo nga. Hindi yata mazoom. Oh, 2 terabyte. 1 terabyte na Kingston. Oh. Oh, Orico. 2 terabyte to. Saan na isa? Yung Lexar mo. Oh. Gen 4 yan. 7,400 MB per second. 1 terabyte. Ano yan? Ay, nako. Ewan ko ba dito sa mga sikat daw ko, no? Kaya ako nga, hindi pa nga sponsored tong video na to eh. Meron na ako niyan eh. Dapat talaga, ini-sponsoran ako ng mga yan eh. Meron t-shirts from Lexar! Ayun lang, wala akong t-shirt. Kasi nga, yung t-shirt ko, hindi pa sponsored video. usong-uso ngayon na high case. Oh my God. Touchscreen. Pwede ba? Lame. Ako mag-Roblox sa screen? Ayun lang din, wala tayong touchscreen na PC case. Meron lang tayong customizable na cooler na pwedeng mabago yung screen. Ewan ko ba dito? Dahil nga naman, masikat ka naman po kayo. Pinalitan na po namin ng 5070 na gigabyte. 5070, latest na 5000 series na high tier.
Siguro pag pinag-add ko yung mga GPU ko dito na 1660 plus 3050 plus 3060 Ti, pag pinag-add ko siguro baka mas mataas na sa 5070. Pero pwede nyo naman lang akong bigyan na lang eh. Laptop pa rin, no? Laptop pa rin. Gusto ko dito kay TPC, no? Kumbaga kung ano yung napunta sa kanya, yun yung minamahal niya eh. Medyo nakakaingit rin naman kasi yun. Kasi tignan natin yung 5070, no? Alam ko nasa 50, 40,000, tapos 14,900K, nasa 30 siguro, or 40. So sabihin natin estimate is 80,000. Eh yung laptop ni TPC ay 90K. Eh yun nga, malupit dyan yung height na case na yun. Alam ko nasa 24,000. Ang huli kong tingin. So 80 plus 20, 100. Plus yung iba pang accessories niya. Pag binuo mo yun, siguro aabot ng 150 din yung PC ni Paulul na yun, no? Laptop pa rin, no? Laptop pa rin. So yun nga, pinapatunayan lang ni TPC dyan na maganda yung laptop na nakuha niya. Actually, mas maganda rin yun kasi nga, kapag bumibili kayo ng mga PC or laptop, gusto ko yung, kumbaga, napag-isipan nyo na. Tapos kapag nakapag-decide kayo para doon is, yun na talaga yung gamitin nyo. Hindi yung pag nakakuha kayo, halimbawa, na-acquire ko tong laptop na to, na-acquire ko tong PC na to, eh parang hinahanapan pa ng mali. Hinahanapan pa ng butas. Halimbawa, yung iba dyan, kasi nga, kapag sinabi mo sa tropa mo or sa isang medyo marunong sa PC, sinasabi, bakit yan yung binili mo? Dapat ganito yung binili mo, dapat ganito yung pinartner dyan. Eh, yun yung nabili niya eh. For that reason, for that very time, yun yung nakuha niya. So, parang wag naman natin sabihin na mali yung na-build nila. Kasi nga, for some reason, yun yung nakuha nila eh. Pwedeng mali, pero wag mo naman pagdiinan na dapat ganito, dapat ganito. Kasi nga, parang hindi nagiging kontento yung mga nakakabili ng PC. So, parang sinasabi, dapat ganito yung pinartner mo, mag-bottleneck yan, o kaya di yan bagay. Para sa akin, kung ano yung na-inquire mo, for that moment, maging happy tayo doon. Gamitin natin yun as long as nagagawa niya yung pinaka-purpose niya, eh maging masaya and satisfied tayo doon. And kung hindi naman, yun na yung time siguro para mag-upgrade tayo or magpalit ng PC parts. Kaya kung gusto nyo magsayang ng oras tulad ko, pumunta na kayo sa PC Worth Experience na nasa 7JP Rizal. Pero overall sa kanilang PC experience, kung hindi naman kasing sikat ko o mas sikat sa akin, sobrang mag-e-enjoy ka dito. Sa akin, saks lang. Isip mo naman silang below mall price, best. Ang maganda lang din dito kay PC Worth, below mall price din talaga siya. Sobrang mura din talaga. Kaso nga lang, ang pinakalaging tinatanong sa akin is saan ba maganda bumili or saan ba the best bumili ng PC. So ang sagot ko dyan is hindi laging sa kung saan mas mura. Mas mura pa nga online eh. Minsan may kakakuha ka ng mga deal sa Lazada tsaka sa Shopee na below mall price din. Kaso nga lang, hindi ko yung nire-recommend sa mga beginners natin dyan. Pero kung halimbawa may idea ka na sa mga binibili mo o kaya marunong ka na talaga bumili ng PC tsaka alam mo ko talaga kung ano yung bibilhin mo, eh by all means, dun ka sa mas mura, syempre. Why not? Hindi naman laging mas mura yung the best eh. Kasi tignan nyo, search natin, no? Baka sabihin nyo kasi kung saan yung mas mura, yun yung the best. Pwede ganun, pero hindi ganun lagi. So tignan natin the best PC supplier in the Philippines. Eto, sponsored kasi to, EasyPC, kaya siya yung nag-pop up. So meron ding, eto, hindi sponsored, PC Works tsaka DynaQuest. So, Complink, tababa pa yung PC Works. So, di naman laging yung pinakamura yung option, no? Ang pinaka-advice ko talaga kung beginner ka, bibili ka sa pinakamalapit sa'yo. Bakit? Kasi, just in case lang naman nagka-problema or nagkaroon ng something, kahit nga lang nabunot yung cord, hindi mo pa alam kung anong gagawin eh. Ngayon, mas madali mo siyang mapupuntahan or maibabalik kung sakali, maipapawarranty. So, mas gusto ko na mas kampante ka. Kasi, halimbawa, laptop na to, nasira. Siyempre, for warranty purposes, dadalhin mo siya dun sa store kung saan mo siya binili. Halimbawa, online ka bumili, mahirap din yon. Ang hirap pa makakontak, ewan ko lang, sa Shopee tsaka Lazada, ang hirap makakontak ng mga yan eh. So, ang sinasabi ko, halimbawa, just in case lang, wag naman sana, nagka-problema, mas madali mo siyang may pawawarranty tsaka mapapaservicean. Tignan mo, halimbawa, dito kay PC Worth, meron lang siyang mga 3 branch. So, dito naman kay EasyPC, mas marami siyang branch. So, ibig sabihin, mas marami kang mapupuntahan na branch nila for warranty. Tapos, dito rin kay EasyPC, meron silang tinatawag na EasyFix. So, parang pag halimbawa nagkaroon ng problema yung pyesa mo, problema yung motherboard or RAM or
GPU mo, alam ko instantly pwede mo siyang mapapalitan agad. Hindi ko pa yun kasi na-experience kaya hindi ko mabouch masyado. Pero meron silang ganon. So as a first time builder na tulad mo siguro na nanonood ka ngayon, hindi ko laging nare-recommend yung mas mura. Meron pang ibang bagay na pwede kang i-consider para mas maging sulit yung pagbili mo ng first PC mo. Anyway, tuloy tayo dito sa reaction video natin. Oo, na alam naman na ng mga tao yan eh. Namura talaga sa PC World eh. Panay promote mo pa eh. Halatang ano eh. Halatang ginagawa mo lang to for marketing eh. For marketing, well, lahat naman to for marketing. Pero yung sa atin, dahil hindi naman to sponsored video, mas binibigyan ko lang ng idea. Mga magbibuild pa lang talaga and walang idea sa pagbuild ng PC. So mas maaasa kayong walang bias yung review kasi nga, hindi naman to sponsored video. Alam na ng mga tao yan, namura sa PC World. Nag-offer pa sila ng cash on delivery. Okay din yun na mayroong cash on delivery. Pero mas maganda para sa akin kung service on delivery. Pwede ba yun? Service on delivery. Kasi madali lang naman talaga mag-acquire ng mga gadgets eh. Katulad nito. Ang problema lang kasi dyan, unlike kasi sa, halimbawa sa akin, kapag nagka-problema, alam ko kasi kung ano yung dapat gawin. Siguro yung first troubleshooting. Saka kumbaga, pwede ko pa siyang magamit kasi nga marami akong extra parts. Pero halimbawa nga kasi, first time build mo, malamang sa malamang, isa lang yung PC mo. Yun nga, pag nagka-problema yun, hassle yun. Halimbawa, work from home ka. So, pag nasira, hindi naman agad-agad papalitan yan eh. For investigation pa, siguro, for 7 days, 3 days. I'm not sure sa kay PC World. Pero yun nga, kay Easy PC. Right on the spot, sabi dun sa website nila, right on the spot is papalitan siya. So, parang pagpunta mo ron, pwedeng palitan agad yun. So, pagdating mo ulit sa bahay, magagamit mo na ulit yung PC mo. Yun yung tingin ko is lamang nung ibang supplier compared kay PC World. Yun nga, so hindi lang tayo magiging bias dito kasi nga, hindi naman to sponsored video. So yun lang yung mga pagmamalaki natin. Ano pa bang di mo nasabi? Cable management, medyo number 1 PC store, free delivery. Medyo number 1 PC store. Sino bang magsasabi na number 1? Siguro by experience lang eh. Kay PC World, walang duda, mas mura. Hindi naman laging dun mas mura eh. May mga items din na mas mura dito sa iba. Pwede nyo rin i-check si DynaQuest, PC Works, PC Hub. Hindi naman laging mas mura eh. Yung isa nga kay Burmore, yung isa ko pang na-feature sa isa kong vlog si Burmore. Kaya itong sikat na to, pag ikaw nakita kita, papakita ko sa iyo itong PC ko. Sana makita nyo yung PC ko, no? Tag nyo talaga sila rito, no? Gusto ko lang din sana makita nila yung PC ko, no? Ni TPC, tsaka ni Paulul, kung ano masasabi nila, no? Tsaka ni PC World, tsaka ni Easy PC, no? Sana makita rin nila na yung PC ko na hindi nila sponsored PC. Hindi naman siya high-end, pero parang high-end na rin. Yun lang naman. Ngayon, papakita ko naman sa inyo yung mismo unboxing ng build. Okay yan, no? Ewan ko rin ba, no? Isa sa mga pinaka-satisfying na pag bumibili ka ng PC is yung pagtanggal ng mga plastic na ganito. Yung memory na ginagamit. Ito, mapindot naman tong YouTube. Lalabas siya sa screen sa baba. Uso na yan, no? Yung nakikita mo yung temperature dito sa labas ng PC mo, no? Advantage yan para sa mga nag-games tsaka medyo conscious sa temperature ng kanilang PC kasi makikita mo na on the spot, hindi wala ka na i-click na iba right away na umiinit yung PC ko or ito yung nagamit niyang RAM. Wala tayong ganun kay Paulul na screen, no? Meron lang tayo dito nung AllsEye i600 Pro na pwede mong gawin, i-customize din yung kanyang screen dun sa kanyang CPU cooler. Medyo pricey nga lang yung mga ganyang parts, no? Pwede ka rin naman mag-download ng medyo, tingin ko mas accurate pa nga itong mga to, yung HW Info tsaka HW Temp para makita nyo just in case yung temperature ng CPU nyo and yung iba nyo pang parts. Ito, mapindot naman tong YouTube. Lalabas siya sa screen sa baba. Weird na, no? Ewan ko ba rito sa mga... Yan, sinasabi ko sa inyo, PC World eh. Ba't nyo binibigyan ng mga ganyan? So, pag pinindot daw, lalabas yung YouTube dito. So, parang weird na, no? Halimbawa, nandito ka, may ginagawa ka, tapos biglang gusto mong YouTube. Parang pupunta ka pa doon, i-click mo, ay, lalabas na yung YouTube dito. Parang mas abala pa yun, di ba? Instead na Alt-Tab, tapos YouTube na. So, ewan ko lang din. Ito naman si TPC, nainggit naman. Wala akong ill feeling na naramdaman. At the end of the day, para sa akin, sa usage na gusto ko, mas gusto ko pa rin itong binigay sa akin ng PC World. Yun ang ganda doon. Kung anong meron ka, mahalin mo. Kung ano yung na-acquire mo ngayon, gamitin mo, i-enjoy mo. Huwag yung pag may nakita kang bagong labas o bagong trending na PC parts, pag nag-build ka ng PC, tas ito sinabi ni ganto, bibilin mo na agad. Huwag kayong gumaya sa akin. Tignan nyo naman, no? Dahil nga sabi ni ganto. Ayan, napabili na ako, nagkaroon na ako ng studio. Kung ano yung nakuha mo ngayon, yun, mahalin mo na ngayon. Maging satisfied tayo.
Minsan lumalabas kasi ako ng kwarto, no? Kaya kailangan ko ng ganito. Kaya hindi ako dapat mainggit sa pagkalaki-laki, pagkabigat-bigat, ni hindi mo man lang madadala sa coffee shop na PC. Ba't mo naman dadalin yung PC mo sa coffee shop, no? Ba't mo naman dadalin yung sa coffee shop? Ewan ko sa'yo, katulad ng PC ko, ang laki niya, no? Nung in-unbox ko yung case niyan, laki. Tapos yung monitor ko, 4. Ba't mo naman dadalin sa coffee shop yan? Pare naman, no? Well, by all means, kahit naka-laptop ka, kahit Apple to Apple na laptop, yung PC parts versus desktop, mas malakas pa rin yung desktop. Kaya nga yung ibang nag-i-edit dyan ng mga SDA editor, PC yung dinadala nila sa site, ha? Pero syempre, yung portable PC, yung ganito, desktop yung dinadala nila. Pero hindi nga lang sa coffee shop. Ba't mo naman dadalhin sa coffee shop yan? Pero kami, nakapagdala na rin kami ng PC sa coffee shop. Naalala ko, nag-build kami ng PC dyan sa Starbucks. So, hindi ako mainggit sa mga pinagsasabi nyo na lahat yan ng mga experience na yan is nagawa ko na sa pag-build ko ng PC. Thank you, Pre BA, ha. Pina-experience mo sa akin yung Ryujin mo tsaka yung install ng PC sa coffee shop, sa Starbucks Fairview. Saka mo na Kuya Bang, ano, kapag hindi ka natakot sa brownout, yung tipong pag namatayan ng ilaw, oh my God, nasave ko ba yun? Nasave ko ba yun? Ni hindi to nakakabit sa kuryente, pre. The heck? Come on, bro. What the heck? TPC? Ano yun? Ibig sabihin, hindi ka ba nakakita ng UPS sa buong buhay mo? UPS, pre! Malayo na sa TPC. Malapit rin naman. TPC, UPS. Uninterrupted power supply. Weird. Joke lang, syempre. Baka naman, syempre, hinahype lang nila dito sa marketing na to. So, yung UPS, pwede kang magkabit ng UPS para kapag nagkaroon ng fluctuation o kaya ng brownout sa lugar nyo, eh, hindi ka mag-worry na kung nasave mo ba yung ginagawa mo or hindi. Pwede kang mag-save muna bago mo i-shutdown yung PC. And reminder lang, ano, yung UPS, hindi siya yung backup power talaga na magtatagal ng 1 oras or 2 na makakapag-PC ka pa right after mag-brownout, ano. So, hindi ganun yun. Depende sa wattage and sa VA, yung tinatawag lang VA. Usual kasi, tumatagal lang yan ng mga 30 minutes. Enough time para makapag-save ka ng mga ginagawa mo bago mo siya i-shutdown. Pero kung gusto mo ng mas longer power, syempre, meron na nga yung mga mas matataas na voltahe para mas ma-extend mo pa yung power usage mo kapag walang kuryente. Ewan ko lang dito kay TPC, ba't niya sinasabi yun? Ano ba yung PC board? Yun ba yung mga kinukuha yung endorser nyo? So, itong video ni Paulul, wala, hindi ako naapektuhan, pre. Trash, sukot. Dalawa kayo sukot, ewan ko sa inyo. Mga hindi naman talaga marunong mag-PC, eh, sila yung nagiging endorser ng PC supplier. So sana makarating tong video na to sa mga supplier ng PC dahil ito ay hindi pa sponsored video. Kung gusto nyo ma-shoutout kayo dito sa channel na to na nagte-trending at nasa #1 list ng ranking sa Google kapag nag-search kayo about PC, eh, kontakin nyo na ako. Baka maunahan pa kayo ng mga kung sino-sino dyan. Eh, alam nyo naman, nabanggit ko na kanina, hindi rin lang naman mga basta-basta yung mga nag-sponsor sa atin, no? Yun lang, no? Tag nyo si TPC tsaka si Paulul, no? Pero wag na rin, kahit di naman na makarating sa kanila, mas makarating dapat dun sa PC World tsaka sa ECPC tsaka sa iba pang supplier ng PC para naman maambunan nila tayo, mabigyan tayo ng mga anong parts dyan na actually hindi ko na rin naman kailangan. Ibigay lang natin sa mga subscribers natin, sa mga first time mag-build ng PC. Ewan ko kung kailangan ko pa ng PC, pero syempre, kung bibigyan naman nila tayo ng 5070 din, ba't naman hindi natin kukunin? Hindi naman ito sponsor. Kaya dapat itag nyo na sila. Tag nyo na yung mga yan. At syempre pa, kung meron kayong mga katanungan, wag na kayong magtanong kung di lang rin naman kayo magsusubscribe. Ano ba naman yan? Puro kayo tanong ng tanong dun sa comment, pero pagka nag-reply ako, hindi naman nagre-reply kasi nga hindi naman nakasubscribe pala. Tanong ng tanong. Ba't ganun? Anyway, thank you sa panonood at see you on the next video. Yun lang naman. Sana patuloy niyo supportahan tong channel na to at magkaroon pa tayo ng mga ibang reaction video. Tag niyo lang rin naman ako para mabigyan ko kayo ng advice, aking insight and idea about PC and actually pwede rin sa freelancing kung gusto nyo. So yun lang naman. Salamat sa panonood, salamat sa time. Subscribe sa aming channel and see you on the next video. Yun!